Kumbinsido ang palasyo na may sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mali umanong paggastos sa confidential funds. Pero depende pa rin daw yan kung sa ebidensya nga ba ibabase ng mga senator judges ang kanilang desisyon at hindi sa politika. Sa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Vice President Nakakalabing-walong pagdinig na ang impeachment court kaugnay ng mga ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong sa Malacanang, sa tingin ba ng palasyo, sapat na ang mga ebidensyang nailatag ng prosekusyon para makonvict ang bise? Sagot dyan ni Yuse Claire Castro. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds. Sa pagsalang kahapon ng Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, lumabas na pinaniniwalaan lang ni Acosta ang mga sinabi sa kanya ni Security Officer Colonel Dante Lachica alinsunod sa utos ni VP Sara. Pero sa huli, giniit ni Castro na nasa kamay ng Senator Judges ang kapalaran ng bise. Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga... Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Napareact din si Castro sa mga naging tanong ni Senator Judge Amy Marcos kay Acosta. Balikan natin ang nangyari kahapon. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Para kay Castro, karapatan ng senadora na tanungin sa testigo anuman ang nais niya, pero malinaw kung saan ito papunta. Nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica. Naging emosyonal din si Acosta nang tanungin siya ni Senadora Amy tungkol sa kanyang mahal sa buhay. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Nauna nang nagtanong ang iba pang senator judges kung saan tila napikon sila sa tila templated na sagot ni Acosta. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Tapos na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita makuha sagot. Sabi ni Castro, ipinakikita lang ng naging takbo ng impeachment trial na ang kinuhang SDO ng OVP ay hindi marunong mag-liquidate ng tama. Lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern. Hirit pa niya, paano na lang magkakaroon ng magandang pamumuno kung ang ganitong public funds ay hindi ma-account ng tama. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. Tingin din ng palasyo dapat imbestigahan ng ombudsman ang naging bahagi ni Colonel Lachica sa pangyayari. Kailangan daw isang neutral agency ang bumusisi rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.